Hello guys! Welcome back again sa ating channel. So for today's review, of course, palaging utang po ang ating tatalakayin. Syempre dito, ipapaalam ko po sa inyo kung ano yung matatanggap natin, magkano lang po yung matatanggap natin, at syempre ang importante doon kung legit pa tong loan app na papasukin natin. So for today nga, eto, may na-discover na naman ako nag-o-offer ng mataas na loan hanggang 20,000 pesos. Wow! So, kung interested po kayo kung anong klaseng loan app ito, tapusin nyo lamang po ang video na ito. So, eto na nga guys, yung tinutukoy kong loan app ay itong si Cash Kano Instant Cash Loan. So, instant nga. Baka sabi nga 20,000 yung maximum loanable amount nila, and then may 90 days loan term sila. So, why not i-try natin, diba? So, ito nga si Cash Kano is may rate siya na 2.7. So, medyo na-disappoint ako dun sa rate niya. And then, nagbabasa-basa naman ako. Pero yung iba nakapaghiram naman daw. So, why not i-try din po natin, diba? At least, ma-experience nyo din. So, ito na nga, i-install lamang po natin siya sa Play Store. So, again, i-check nyo po yung kanyang rate. Magbasa-basa pa muna kayo bago kayong mag-install. So, pagbukas mo ng app, lalabas na nga po itong request for permission. So, always po, basahin po natin yung mga nakalagay dito. Kasi nga po, i-access nga po nila yung ating privacy sa phone natin, like yung financial SMS natin, yung phone, yung installed application, location, at saka third-party accounts, kung may mga naka-install bang mga loan app dun sa phone nyo, at saka yung camera, syempre. So, ma-access po nila lahat yon. And then, after that, lalabas na nga po ulit itong si maximum loanable amount natin. So, again, guys, depende po ito kung paano tayo mag-apply dito. Kung qualified po tayo dun sa kanilang qualification, pwede po nating abot itong 20,000 pesos. So, usually guys, hindi naman talaga umabot sa ganun. Yung mga ina-offer lang nila is pinakamataas na ata yung 3,500 or 3,000 below. So, wag na tayong mag-expect doon. So, pag okay kayo, click nyo lang po yung apply. And then, ito na nga, ilalagay po natin yung active mobile number dito at saka magsasend po sila ng verification code. And then, check nyo lang po itong I agree sa baba and then log in. So, lalabas na nga po ulit itong maximum loanable amount natin. Dito guys, mapapansin nyo is yung kanina 20,000 maximum loanable amount. Tapos, after 90 days, ngayon, pansinin nyo, nag-iba po siya. Nag-iba siya into 7 days. So, dito pa lang dapat pag-isipan nyo na kung ipagpapatuloy nyo yung pag-apply dito. So, nagustuhan ko lang dito is medyo transparent po talaga siya pagdating sa paglo-loan. So, mapapaisip na kayo dito kung ipagpapatuloy nyo pa ba o hindi. So, nag-try pa rin ako, baka naman makatarungan yung kanilang interest fee, yung kanilang mga platform service. So, nag-try pa rin ako. Click mo lang po yung apply now. And then, ito yung mga basic information, yung mga name, address, syempre yung mga trabaho kasi doon po nila i-base kung maibabayad po tayo, syempre. And then, yung emergency contact, 3 po yung kailangan nila. Kayo po mismo maglalagay galing doon sa contacts niyo. Pero paulit-ulit ko pong sinasabi na huwag kayong ma-expect na yung nilagay nyo lang dito yung na-access nila. Again, in-access po nila yung ating contacts. So, it means nakuha po nila lahat yung doon sa contacts na natin. So, dito na nga, mag-a-upload ka ng front, IDs, and yung selfie nyo. Ito po yung mga list of valid IDs na kailangan. Yung UMID, TIN, SSS card, driver's license, yung passport, pag-ibig, voter's ID, PRC ID, GSIS ID, PIC, PSN, postal ID, at tumatanggap po sila ng NBI. At next step na nga itong disbursement method kung saan po nila i-send yung ating possible na ma-loan dito. Pwede po sa bank at pwede po syempre sa e-wallet yung pinakamabilis. Sa bank transfer naman is makakapili po kayo kung anong bank meron kayo. Dito sa e-wallet is meron lang po silang GCash at saka GrabPay. So, doon tayo sa mas mabilis. Syempre yung pinili natin is GCash. So, guys, surprise again. Ito na nga po ang ating moment of truth. So, yung pwede po na ma-loan ko dito is 3,000 pesos. 1,000 hanggang 3,000 pesos. So, syempre, doon tayo sa 3,000 pesos kasi nga kailangan natin. Pero guys,
pagtingin ko po dito sa kanilang payment method or yung matatanggap mo na lang is wala na. Back out na tayo dun guys. Kasi nga po, yung matatanggap mo na lang po dun sa 3,000 pesos is ito. Only 1,690. So guys, yung malaless po doon is 378 na credit assessment fee, yung platform fee nila na 504, yung account management fee nila na 378 at saka yung withdrawal service fee which is GCash is 50 pesos. So, zero interest sila. Wala silang interest pero grabe po yung kanilang service fee. Ewan ko guys, kahit siguro kailangan nyo, wag nyo na pong subukan kasi nga po medyo madadali tayo dito. 7 days lang po yung kanilang loan term. Tapos ang laki po ng kaltas nila. So mga 1,300 plus po yung kaltas nila dito sa 7 days. So 1,690 na lang po yung matatanggap natin. And then nagtry naman ako dun sa 1,000 pesos. Baka naman. Yung matatanggap na lang po natin sa 1,000 pesos is 530. So, ito po yung mga malaless doon. Ilalagay ko po dito sa screen. And then, nagtry pa rin po tayo doon sa 1,500 pesos. Yung matatanggap mo na lang is 820. And then, nagtaas ulit tayo sa 2,000 pesos. Yung matatanggap mo na lang is 1,110. And then, umangat ulit tayo sa 2,500 pesos. Yung matatanggap mo na lang is 1,400. So, no guys. Kaya pa. Kasi po, for me, this loan app is not recommended. Wag nyo pong susubukan kahit kailangan nyo na mas okay na lang pong umutang kayo dun sa Bombay. So, lamang po for today's review. Thank you so much po. Don't forget to click the subscribe para updated po kayo sa ating mga susunod pang mga reviews. Thank you so much. Bye-bye!